Clap mo yan for Jesus. Sige, lalakpak na tayo kay Jesus. Sabi naman sa kapatid, handa ka na bang magpuli sa ating mga sa kabila, sabihin mo, handa ka na bang magpuli sa ating mga naman? Come on, church, clap your hands for Jesus! Come on! Ikaw
Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, pawitan siya, walang higit siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, pawitan siya, walang higit siya. Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Sumigaw. Oh, church, Lord Jesus. God is here. God is moving in our lives. Come on, reach the name of Jesus. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you for your presence, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, to touch our heart, to move in our lives, Lord God. Ikaw ang hari ng aming buhay, Panginoon. At ikaw ang manguna, mag-glorify, Lord God, sa aming mga buhay. We pray, Lord God, ikaw ang nakita sa aming mga kilos, sa salita, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Ikaw
Sa buhay ko, lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Sino yan? Walang hanggan. Sa buhay ko'y lagi mo lahat. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, nagbabayan. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Come on, church, sing it. Itataas ang aking tinig. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, yes, Lord. Ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin. Church, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatangas sa buhay ko'y worship God. tanging ikaw, O God is here. higit pa sa kalangitan, Yes. ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. What you're singing, Higit pa sa kalangitan, barinig mo sa Diyos. ang iyong Come on, sing it. kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sing it! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka Sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y Yes, Lord. tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, Yes, Jesus. ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, church, raise your hands. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Holy Spirit, for your presence, Lord. Thank you
touching our mind, our heart, touching our lives, Panginoon. Salamat at narito ka ngayon, Lord. Nangusap ka sa amin. We honor you. We glorify you, Panginoon, in this place, in our life, Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen! Sige, wala po ano sila. Ngayon, hanap ka ng tatlong katao. Tatlong katao na i-greet mo na ako'y nagagalak na rito ka. Sige, tatlong katao. Good morning po. Good morning. Sino po yung na-bless? Sa umaga na po, praise and worship natin. Wala pa ka naman po. Amen? Wala po lang mag-preach na. I-pastor will mo po. Sige po, i-ready po natin yung tayo sa offering po natin. Masayang araw po. Sige po, alam naman po natin na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tumikilos sa ating mga buhay. And naniniwala po ako na hindi tayo pababayaan ni Lord kapag tayo naging tapat sa akin. Amen? Sino po yung naniniwala na kapag naging tapat ka sa Diyos, may tapat din sa iyo. Panginoon. Amen. Kaya po tayo ngayon, no, sa mga kalangog natin, mga tayo sa mga friend natin, maging tapat lang po tayo in due time, no, makikita po natin yung mga harvest na ibibigay ni Lord. Amen po. Kaya po huwag po tayong magsawa at magpatuloy po tayo, no, sa ating pananalig at pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Sige, tayo po tayo. Patawakan niyo po yung mga kaloob, no? And then sabihin mo sa katabi mo, mamaya, i-bless ka ni Lord. Kasi binigyan din ng 500. So yeah, let us pray, Father God. We thank you, Lord God, for sa mga biyaya mo, pagpapala mo, Lord God, na binibigay sa amin. At patuloy ka kumikilos sa amin. Alam mo, Panginoon, ang bawat needs namin, pangangailangan namin, Panginoon. Pero Lord, magbibigay kami ng tapat sa iyo, Lord God. Susunod kami sa mga sinasabi mo, Lord God. Kaya salamat po, Lord God. We honor you, glorify you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Ready na po ba tayo? Amen. And welcome po. Welcome mo nung katabi mo, sabi mo, welcome. I'm blessed you are here. Amen. Sige po, tayo magpatuloy po sa word ni Lord. Let's pray, Lord. Thank you sa iyong salita na makapangyarihan. We pray na maintindihan po namin, magkaroon kami ng personal revelation ng iyong mga salita. Mangusap ka personally sa lahat ng mga tagapakinig po namin, whether here in this place or sa online. Lord, patuloy lang pumilos sa aming isip, sa aming puso, upang mapalitan ang aming magawa, maging tama at maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Lord God, I pray, strengthen our faith, continue to give us a focus, a clear mind, nang malaman po namin yung purpose. Why nandito kami, bakit po kami pinanganak sa mundong ito. Maraming salamat po. Gabayin niyo po kami pangunahan, mula ng Espiritu, kayo po ang patuloy na magturo sa amin. We ask for your mighty presence to manifest dito po sa kalagitnaan po namin. Yung boses ng Holy Spirit, ang marinig po ngayong umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Last week po, we have talked about yung title na message natin, All In for Jesus. All In for Jesus. So, we have talked about na ang Panginoon po, no, ang kanyang mga tinatawag ay yung mga merong sakit, hindi lang physically but spiritually. No? So, yung mga umaamin na kailangan nila ang Panginoon dahil sila ay makasalanan, those are the people, no, na dahilan bakit po namatay ang ating Panginoong Jesus. At the invitation last week for us is, come as you are, but don't stay as you are. Kagaya ng may sakit, you can come in the church, kung saan ito yung hospital ng mga makasasalanan, pero hindi ka mananatiling may sakit. Amen? Hindi ka mananatiling makasalanan. No? Kasi gagawa si Lord sa buhay mo through your cooperation then. Amen? So, just like a sick person needs a doctor, sinner needs a Savior, who is our Lord Jesus Christ. And Jesus came here to heal us from all of our sickness, no, and sins. Amen? So, we were reminded doon sa story ng king and his daughter. Naalala niyo pa po ba yung istorya? The most just and loving king at yung daughter na nagnakaw ng gold, at kung paano iniligtas ng king ang kanyang anak. Amen? Ganon din po yung ginawa ni Lord para sa atin. Merong nagbayad doon sa atraso natin, doon sa pagkakasala natin, who is our Lord Jesus Christ. No? So, meron pong 3 points na nasabi doon sa last week na napag-aralan natin. No? Bakit ka magiging all in for Jesus? No? Because number 1, the King gave up everything for us. Wala pong withhold, walang ni-reserve ang Panginoon na mabubuting bagay na hindi ibibigay sa atin. Amen? So, He left His kingdom, which is yung heaven. He became a man. He became poor para tayo ay maging mayaman in the sight of God and maybe in the sight of men. Kinuha niya yung ating mga lahat ng kahihiyan, lahat ng ating karumihan. Amen? So, that was the number 1 point. At yung pangalawa, His grace saved us and made us new. So, it's only by the grace of God na tayo po ay nakakilala sa Panginoon at nakakatayo sa lugar na ito para pumagpuri sa Kanya. Amen? At meron po mga ginagamit na tao, Lord, sa buhay po natin. Palakpakan mo naman yung katabi mo, yung nag-invite sa'yo, whether wala mo siya dito, or baka nasa abroad na, or nasaan man siya ngayon. Pero may ginamit si Lord sa buhay po natin para makakilala tayo sa Kanya. Amen? And it's only by the grace of God. At yung pangatlo, bakit tayo magiging all-in? Ibig sabihin, 100% committed sa Lord.
ay para maging effective ang ating buhay. Kasi ang sabi po ng Biblia, apart from me, you can do nothing. Wala po tayong magagawa kapag hiwalay po tayo sa Panginoon. Kaya yun po yung message natin last week. Nirecap ko lang po. Okay po ba yun? Amen. Okay. So, nakita din po natin yung buhay ni Apostle Paul. No, he was one example, no, ng tao na talagang naging all-in sa Panginoon. Binigay niya lahat. No, nakita natin, ilang beses siyang nalatigo, 5 times. Binato siya, tinigilan lang, kumakalang patay na siya. Diba? Dahil sa pangangaral niya ng salita ng Panginoon, ilang beses siyang nalubugan, no, ng barko, palutang-lutang sa dagat, no? Ilang beses siyang nagugutom, nauuhang, walang matirhan ng maayos, pero dahil po sa kanyang pagiging all-in for God, wala na pong lugar sa panahon ni Apostle Paul during that time na hindi nakarinig ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ganun po yung nagiging klase ng buhay natin, nagkakaroon ng effect, nagkakaroon ng impact ang buhay ng isang tao kapag nagiging all-in, 100% committed po siya sa Panginoon. Amen? Kaya, yun po yung invitation ni Lord. Come as you are, but don't stay as you are. Amen? Kaya, ngayong umaga po na ito, ang gusto ko naman kung pag-usapan po natin is masagot natin yung tanong na bakit nga ba tayo iniligtas o iniligtas ng ating Panginoong Jesus? Bakit tayo tinawag ni Lord? Bakit ba tayo nag-iipon sa lugar na ito? No? So I would like us to look at yung story po ng mga Israelita sa libro ng Exodus. So yung Exodus, it's the second book in the Bible. Pagkatapos po ng Genesis ay Exodus. Kaya ang ibig sabihin ng Exodus, yung salitang Exodus is exit or departure or going out. No? So Exodus, kasi yung kwento po ng libro na ito, paano pinalaya ng Panginoong Jesus ang mga Israelita mula sa 400 years na pagiging slave or pagkakabihan. Okay? So, alam niyo po, masabi mo sa katabi mo, purpose. Purpose. No? Ibig sabihin ng purpose, yung dahilan ng isang bagay. Bakit nag-exist yan? Bakit nangyari yan? Amen? Makakasunod po ba? Alam niyo po ba na kapag hindi mo alam ang purpose ng isang bagay, prone yan sa pagiging vicious, abuse, or wastefulness. No? So, hindi mo daw nasusulit yung isang bagay o yung isang pagkakataon o yung mismong buhay mo or ano pa man yan kapag hindi mo alam ang dahilan kung bakit yan nandaan. No? Kaya ngayong umagang pong ito, I would like to maybe enlighten us o kaya persuade us kung bakit ba tayo nandito. No? Bakit ba tayo titipon sa lugar na ito? Ano bang importansya nito? No? Pwede naman sa bahay ka na lang. Amen? So, makikita po natin yung sagot dito sa Book of Exodus. Ready na po ba kayo sa kwento? Amen. Okay. So, natapos ang Book of Genesis, ang unang book of the Bible. Nakita natin doon sa storya na yon na yung pamilya ni Jacob, yung 12 tribes of Israel, ay lumipat ng tirahan to Egypt. Diba? Nagkaroon ng paggutom. So, si Joseph pinadala ng Panginoon sa Egypt para maging second in command kasi ililigtas niya yung buong pamilya niya. So, yung magiging lahi ng Israel. So, fast forward. So, yung buong pamilya na nasa Egypt na. Pinatira sila doon kasi may favor si Joseph mula sa Pharaoh. No? So, they settled in Egypt at yun nga, dahil po sa pagpapala ng Panginoon, sila ay dumami compared sa mga taga-Egypto, okay, or sa Egypt. Ngayon, namatay na si Joseph, yung mga kapatid niya, tatay niya, meron na pong umupo na bagong Pharaoh, bagong ruler
sa Egypt. At itong bagong ruler na ito, hindi niya kilala si Joseph. At dahil sa dumami ang mga Israelita, may insecure yan. At ikaw kung kakilala na po ang Mama Setsuwa, po ang Daragul, in the sight of men. Kung baga wala, medyo aangat ka. Wala, mag-threaten niya, kaya ka. May insecure yan, kaya ka. At ikaw kung aranasan ng mata. Wala mo po, yung mga Israelita, dahil ang naranasan. Dahil dumadami na sila, no? Sinasakop na nila masyado yung lugar ng Egypt. Na-threaten yung bagong ruler. Kaya nagpatupad siya ng batas. No? Sabi niya, magiging slave na kayo lahat. Sila na yung nagiging tagagawa ng bricks. No? Yung tagagawa po, di ba, ang daming mga pyramids, ang daming mga structures sa Egypt. Even up to now na nakikita po natin sila there, like a tourist spot na pinupuntahan ng mga turista. Pero during this time, no, ang mga Israelita po, sila ang mga taong ginamit ng mga Egypt para po gumawa ng mga bato-bato, para bumahay tayo yung mga magagandang structures po na yun. At isa pang pinatupad na batas ng bagong Farao is lahat ng mga baby na ipapanganak sa tahanan ng mga Hudyo ay papatayin. Okay? Kaya po, nangyari doon sa susunod na mga chapters in Exodus, nanganak yung nanay ni Moses. Yun nga, ang anak niya si Moses. Okay? Ang anak niya si Moses. Okay? So dahil nga po papatayin dapat ang mga bagong panganak, bagong silang sa pamilya ng mga Hudyo, ginawa po ng nantape pagato din. Okay? Pinaanod siya sa Nile River. At dahil po doon, naaanod siya, yung kanyang kapatid is nagbabantay. No? At ang nakapulot sa kanya ay ang anak ng Farao. So, inadapt po siya. Okay? Kinuha siya sa pamilya po ng mga taga-Egypt. No? Siya ay naging anak ng prinsesa. Lumaki, na-train, no? On the knowledge ng mga taga-Egypto. At kung siya ay lumaki na, no? Alam niya na siya ay Hudyo. Dahil ang nag-alaga sa kanya ay yung kanyang nanay. Okay? Nirecommend ng kanyang kapatid sa prinsesa na inipunan yung mga nalaga. Okay? So, binayaran pa. Okay? Gawin mo yung wisdom na. Ang po yung favor ng Lord. Nanay niya may nalaga, pero she was also paid to take care of her son. No? So, ganun po yung storya. And nung lumaki na si Moses, bumisita siya sa kanyang bayan, nakita niya yung isang Egyptian soldier or taskmaster na sinasaktan or pinagmamalupitan yung kanyang kapwa Hudyo at napatay niya po yun. Okay? So sa takot niya, siya ay tumakas sa Egypt at 40 years siya ay nagstay sa wilderness. Okay? So ganun po yung nangyari. And then, nung time na tatawagin na siya ng Panginoon dahil kailangan ng deliverer, okay, tagapagligtas, spokesperson ng Panginoon, si Moses po ang tinawag ng Lord. Okay? So, punta na po tayo doon sa punto na yun. Okay? So, sa Exodus chapter 3, verse 18 to 22. Ang Panginoon po ay nagpakita kay Moses sa pamamagitan ng isang burning bush. Okay? Umaapoy yung isang halaman, pero hindi natutubok, hindi nagiging ash. Okay? And then, biglang nagsalita ang Panginoon. Sabi niya, sa verse 16, start po tayo doon. At sinabi pa ng Panginoon kay Moses, lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin at nagsabi na, binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Amen.
minsan sa buhay po natin kapag nahihirapan tayo, akala natin hindi naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Na-experience na po ba yan? Or pumasok na ba sa isip niya na, Lord, mo ba kakit? Magkasakit ko? Lord, natutulog ka ba? Natutulog ba ang Diyos? No? So, pero sabi po dito, kagaya ng mga Israelita, dimdam ko, ikarelang pighati, binabantayan ko sila at nakita ko yung ginagawa ng mga Ehipsyo sa kanila. And verse 17, nangako ako na palalabasin ko kayo sa Egypto kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain. Pwede may actually palitan lang yung Kenya. Nangangako ako na papalabasin kita, Justin Baaner. Kung saan naghihirap ka at dadalhin sa maganda at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Ebeo, at mga Jebuseo. Pwede ba yung palitan na? Just to claim the promise of God. And 18, pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel na Ginoong Moses. At pagkatapos, pumunta kayo sa mga tagapamahala ng Israel sa Egypto at sabihin sa kanya, sabihin niyo kanong ang Pharaoh, nagpakita sa amin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, kaya kung maaari, payagan niyo kami umalis ng 3 araw papunta sa disyerto para maghandog sa Panginoon naming Diyos. So that was the calling of God sa buhay ni Moses. Pero alam niyo po ba anong sinabi ni Moses? Pumayag po ba siya kaagad nung tinawag siya ng Panginoon? Hindi, di ba? Ang dami niyang objection kung bakit hindi siya ang dapat or qualified sa pinapagawa ng Panginoon. No, sabi niya, ang unang objection ni Moses, sabi niya sa Exodus 3:11, Moses doubt his worth. Sabi niya, sino po ba ako that I should go to Pharaoh? Remember, 40 years po siyang nagtatago. He was a fugitive dahil po nakapatay siya ng Egyptian taskmaster. No? Pero ang sagot ng Panginoon, katatakot because I will be with you. Okay? So that was the first objection. Sino po ba ako? Okay? Para tawagin or makipag-usap sa hari ng mga Egypt. Okay? And then pangalawa, na objection niya, Moses worries Israel will question him. Kasi sabi ng Panginoon, before ka pumunta kay Pharaoh, pumunta ka muna sa mga elders, sa mga heads ng kapwa mo Israelita. At sabihin mo na ang Panginoon ay nangusap na ito yung sasabihin nyo kay Pharaoh na palayain ang lahat ng kanyang mga mamamayan para makapag-worship sa kanya. Ang sagot naman ni Moses, Lord, sino mong sasabihin ko na nagpadala sa akin? Sabi ng Panginoon, I am who I am. No? So, sabihin mo na pinadala ka ni Yahweh. No? I am who I am. So, that was the second reason bakit hindi daw siya ang pwedeng ipadala. Okay? And then, pangatlo, Moses feared rejection. No? So, again, meron na naman siyang doubt sa sarili niya. And then, sabi ng Panginoon, ito yung staff. Okay? Yung tungkod. Pag binitawan niya yun, nagiging serpent. Pag kinuha niya ulit sa buntot, nagiging tungkod ulit. Okay? So, binigyan siya ng miracles and signs. No, nagagamitin niya para paniwalaan siya ng mga taong kakausapin niya na talagang isinuko siya ng Panginoon. Okay? And then, isuksok mo yung kamay mo, sabi niya, sa bulsa mo. Tapos pag dilabas niya, magiging ketungin yung kanyang kamay. Tapos pag binalik niya ulit, gagaling. Okay? So those were the signs na ibinigay ng Panginoon. No? And then, eto pa, yung kanyang objection. Lord, naman na, na ako biyasang magsalita.
remember, he stayed sa wilderness na nag-aalaga na lang siya ng mga hayop. Okay? So wala siyang ibang kausap kung hindi yung mga meh. No, siguro umatras na yung kanyang dila. May inyang kakap. Okay? Hindi na po diretsyo yung kanyang pagsasalita. Siguro before niya masabi yung, let my people go, mag-aantay pa tayo ng 5 minutes. Diba? Kasi, kakap na yan. Niya sabi na, Lord, hindi ako magaling magsalita. Pero remember, he was raised in the palace. He studied, no, yung knowledge ng mga taga-Egypt na nakuha niya. Pero because of his doubt, of his fear, ganun yung tingin niya sa sarili niya. Napakaliit na walang magagawa. Amen? Pero sabi ng Panginoon, hindi ako magagala ka. O sakyan naman yung kapatid mo iiron, pasahod na kayo. Amen? So naging spokesperson ni Moses yung kanyang kapatid. No, si Moses ay nakikipag-usap directly sa Lord, nakaka-receive siya ng instruction from the Lord, and then inire-relay niya yun sa kanyang kapatid. At ang kanyang kapatid ang nag-a-announce or nagsasabi sa mga tao or sino mang kausap nila. Okay? So, dahil sa mga pag-oppose, okay, ipagsang-ayon ni Moses sa Panginoon na gawin. No? Tignan mo yung patience ni Lord. No? Dapat doon pa lang sa unang rejection, nagalit na ang Panginoon. Pero hindi pa rin po nagalit sa Lord. Okay? Doon pa lang sa dulo, na siguro na may kainin patience ng Lord. Karaan na naman kainin na. Karaan na naman reklamo, karaan na naman dahilan, o ba't yung makasunod kang Lord? So sabi na ng Exodus 4:13, God angers, burns, but He appoints Aaron as Moses' spokesperson. Andiyan mo niya po yung Lord. Pasensyoso niya pa rin. Binigyan niya pa rin yung request ng Moses. Okay? So, kung i-apply po natin yan in our personal life, diba, yung topic natin last week, all in for Jesus. At this week, ang title ng message natin, Save to Serve. Okay? Save to serve. Iniligtas tayo ng Panginoon so that meron po tayong magawa para sa Kanya. Amen ba? No? So, kagaya po ni Moses, madalas, madami kang dahilan para ma-disqualify mo yung sarili mo. Bakit hindi ka dapat ang tawagin ng Panginoon doon sa Kanyang pinapagawa? Diba? And ako may gagal. And ako magaling magsalita. And ako man magaling makanitin. And ako man makwalta. Dakal. Ang daming dahilan. Bakit pwedeng hindi ikaw ang tawagin ng Panginoon for this assignment? Di ko alam kung anong pinapagawa ni Lord for us. Pero, personally sa inyo, sa buhay po ninyo. Pero meron tayong kanya-kanyang pagkatawag. At madalas, sinasabi natin na, ay, matuwa na ako, o kaya naman, katapa ako. No, karong yung lugar, Lord, ne. Kabisa po ang matuwa na ko. O kabisa po ang anak ko. Amen? O kaya naman, ay, single ko po, matong pangasawa ko ba, yung sunod kang Lord. O po na lang mga tinakasawa, ay, natina akong pamilya, pagpukosa ko lang. No, karong yung lugar ni Lord. Amen? Amen. Lagi pong merong dahilan bakit pwedeng hindi ka makasunod sa Panginoon. Kung i-entertain mo yung ganong mga excuses. Pero thank God because God is so patient. Yung calling niya sa buhay natin, hindi niya basta inaalis dahil lang nag-say no tayo. Binibigyan niya po tayo ng maraming pagkakataon para makapag-yes sa Kanya. Amen? Ilang invitation ang na-receive mo before ka makarating dito sa lugar na ito? 10? 20? Amen? But God is so loving. Talagang hindi po tayo sinusubuan ng Panginoon.
Amen? Kaya tuloy po natin yung storya. We are saved to serve. Sabi po sa so fast forward, no? Meron ng spokesperson si Moses, kasama niya na si Aaron, bumalik na po siya sa Egypt, no? Pinuntahan na nila yung elders, no, ng mga Israelita, so join force na sila. Ngayon, ang next task nila is puntahan na yung ruler, who is Parao, Pharaoh, at sabihin yung utos ng Panginoon, let my people go so that they can worship me. No? So yun po yung gusto ng Panginoon. Palayain mo ang aking mga mamamayan so that they can worship me. No? So, yun ang ginawa nila. Sumunod sila. Ang next na nangyari in chapter 5 is this. Bumalik si Moses sa Panginoon at nanalangin, O Panginoon, bakit niyo po pinapahirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit po ninyo ako isinugo sa kanila? Mula nang sinabi ko sa Paraon ang mensahe niyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi niyo man lang sila iniligtas. Matindi yan talaga yung Moses, na the way that he spoke to the Lord with such confidence. Lord, sabi niya, kasi nangyari, Paraon, sabi na niya, they had their chance to speak with the ruler. Sinabi nila yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo ang ginawa ng Paraon? Dati, sinusuplayan sila ng mga straw para makagawa ng bricks. Ngayon, binigyan sila ng mas mataas na kota at hindi na sila sinuplayan ng raw materials para magawa yung mga bricks. Sila na ang pinaghanap. No? So, mas pinahirapan sila. No? Tinaasan pa yung kota. So, syempre, kapag hindi mo na-reach yung kota, paparusahan ka. Alam niyo yung mga naglalaki ko? Diba? Pag bumabagal, lalatikuhin. Okay? So, kaya bumalik si Moses sa Panginoon. Lord! Kasi siguro ang thinking niya, sasabihin ko lang yun kay Parao, mangyayari na, papalayain na sila kasi sinabi ng Panginoon eh. Okay? Pero hindi ganon. Kabaligtaran ang nangyari. Mas humirap ang buhay ng mga Israelita. Okay? Pero ito po yung sagot ni Lord kay Moses sa verse 1 ng chapter 6. Sinabi ng Panginoon kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. Alam niyo kapatid, minsan, hinahayaan ng Lord na dumanas ka sa paghihirap para maranasan mo yung kapangyarihan niya sa buhay mo. Amen? Kasi iisipin mo kapag madali mong nakakuha yung bagay because magaling ka magsalita, madiskarte ka, masipag ka, iisipin mo na because of you, kaya mo nalampasan yon, kaya mo na-achieve yun. Pero tignan nyo, sabi niya, makikita mo ngayon, Moses, at kayong mga Israelita, yung pagliligtas ng Panginoon. Amen? Makalaano mo nga patunayan that God is a healer kung hindi ka pa nagkasakit? Paano mo mapapatunayan that God is your Savior kung hindi ka pa nadedelikado? Paano mong malalaman that God is your provider kung hindi mo naranasang magutong? Hindi mo naranasang magbulangan? Amen? Paano mo malalaman that ang kasiyahan pala ng buhay mo ay Panginoon kung hindi mo naranasang malungkot? Amen? Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Sabi niya kay Moses, dahil sa kapangyarihan ko, it's not because of our own knowledge, own strength, but sabi niya, because of my power. Papayagan niya kayong umalis sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. No? Kasi kung itutuloy po natin yung storya, matigas ang puso ni Parao.
No? Pero binibigyan siya ulit ng chances ng Panginoon. Kasi 5 times na sinabi ng Panginoon, let my people go so that they can worship me. No? Nagpadala siya ng 10 plague, 10 salot sa land of Egypt para lang mapalaya ang mga Israelita. No? Kasi yung 10 salot na yun, no, ginawang dugo yung Nile River, yung mga sakit sa balat, mga kumain ng mga tanim nila, lahat, no? So, sasabihin ng Parao, pag-pray mo Moses, sige, palayaan na kayo. And then, mag-change na naman yung mind niya, no? Pag nawala na yung salot, iyan na naman, hindi na naman niya papalayain. So, hanggang sa pang-10 salot, yung last na is pinatay lahat ng panganay sa every bahay ng mga Egypto. So lahat ng panganay na hayop, panganay na anak. Tapos sabi ng Biblia, wala pang narinig na lakas ng hinagpis at iyak sa buong mundo doon sa naranasan ng mga Egypto, doon sa pang-10 salot na yun. No, kaya sabi ni Lord dito, pinipredict niya, sinasabi niya, pinaprophesy niya, ito yung mangyayari in the future. Itataboy pa nga nila kayo. No? Sinabi pa ng Diyos kay Moses, tuloy po natin, ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibinigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Verse 6, ito po yung 2 points na sagot kung bakit iniligtas tayo ng Panginoon or iniligtas na tayo ng Panginoon mula sa pagkakabihag po natin. No? So, pagkakabihag sa kasalanan, pagkakaalipin mula sa mga iba't ibang bagay. Amen? So, ito po ang sagot. Verse 6 ng chapter 6. Okay, Exodus 6:6. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon, palalayain ko kayo sa pagkakaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Ehipsyo at ililigtas ko kayo sa pagkakaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos niyo. At malalaman ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkakaalipin sa Ehipto. Verse 8, dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaac, at Jacob. Ibibigay ko sa inyo, ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon. And verse 7, chapter 7, verse 16. Then say to him, the Lord, the God of the Hebrews has sent me to say to you, let my people go so that they may worship me in the wilderness. But until now, you have not listened. So why God delivered or wants to deliver yung mga Israelita sa pagkakaalipin? Number 1 is to re-establish His covenant relationship with them. Gusto ulit maging Diyos, okay? Kasi parang ang nangyari, because of sin, no? Because of, kagaya po natin, what I'm saying is, number 1 point, gusto ng Panginoon na ma-restore yung kanyang relationship sa bayan ng Israelita. Gusto niya na sila ay maging mamamayan niya at siya ang maging Diyos nila. Okay? Yun ang design ng Panginoon. Imbis na ang Farao ang maghahari sa kanila, ang Lord dapat ang masusunod sa buhay po nila. So kung i-apply po natin sa buhay natin, no, on this life, no, on this modern times, naputol ang relasyon po natin sa Diyos because tayo po ay naging suwail at rebelde sa Diyos.
ginawa natin ang gusto po natin. No? And number one na gustong gawin ng Lord po sa atin is ibalik yung ating connection, yung ating relationship sa Kanya. Nakakasunod po ba tayo? Amen. Pakialog nga yung katabi mo. Hoy, gising. Hoy, gising. Okay? So, yun po yung gustong number one gawin ng Lord. I-restore niya yung relationship. Okay? Gusto niyang ibalik yung mga Israelita sa piling niya. No? Sabi niya, ang pangako niya, dadalhin niya sila sa lupaing masagana. Okay? So, and then pangalawa, so that they may worship Him. Sa ibang salin, ibang wordings is so that they may serve Him. Kaya kapatid, ang title ng message natin ngayong araw Save to Serve. Inaalis ka ng Panginoon mula sa bondage, mula sa pagkakabihag, no, from your old life, from mga vices, from bad things na sumisira ng ating buhay, so that you may worship Him or serve Him. That's the purpose. Amen? So, sabi niya, so verse 7, I will take you as my own people, and I will be your God. Piruin mo yun, a sinner like us, ang nag-i-invite pa sa atin to be His people is the perfect God, the holy God. Amen? Amen. Nag-iisang Diyos, no? Di ba po minsan yung mga tao, pag hindi na nila ka-level, hindi medyo maganda yung itsura mo, minsan ayaw nilang dumikit sa'yo. Diba? Ayaw nilang ma-identify sa'yo. Ay, hindi ka kilala yan. Ay, I don't wanna be friends with that person. Ay, kaya ko rin maging siping balayni. Okay? Why? Kasi tumitingin tayo sa itsura eh. Diba? Pero tingnan niyo po ang Panginoon. Ikaw, na hindi naman perfecto, sabihin mo na hindi ka ang pinakamayaman because of His great love for you. Gusto niya maging Diyos mo siya. Amen? Gusto niya magkaroon siya ng relasyon sa iyo. Kapatid, gusto mo rin bang magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Amen. Amen? Amen. At tayo po na matatagal na alam ang mga bagay na ito. Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Pinapahalagahan mo ba yung relasyon mo sa Panginoon? So God was not just freeing Israel from a cruel ruler. Di lang niya pinapalaya ang mga Israelita sa malupit na hari. He was reclaiming them as His treasured possession. Narinig niyo na po ba yung salitang, you are the apple of my eye? Pag sinabing, you are the apple of my eye, lagi siyang nakatingin sa'yo. Lagi, he or she was looking at you with favor and with love. Kumbaga parang favorite ka niya pag sinabing, you are the apple of my eye. Okay? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. As if ikaw lang ang nag-iisang anak niya sa mundo. Amen? Amen. You are His treasured possession. Sabi po ng Bible, you are God's masterpiece. Na kumbaga sa mamahaling painting, ganun ka. No? Dinidisplay ka ng Panginoon. He is so proud of you. No? Kaya sabi niya, you will be my people and I will be your God. No? Kaya number one, na gusto ng Panginoon, bakit niya po tayo iniligtas kagaya ng mga Israelita? He delivered them from slavery, from bondage, no? Mula sa pagkakatali, pagkaka-oppress, so that He can have a relationship with them. Kasi kung pansinin nyo, hindi sila malayang mag-worship. Trabaho sila ng trabaho, day and night. May kota sila. No? Hindi sila malaya. Hindi sila makapag-worship man lang sa Panginoon. O, tapi nalanong chance magdilo eh.
because of his hard labor. Kapatid, yan ang gusto ng Lord sa atin, palayain tayo. So that malaya po tayo makapunta sa presence ni Lord. Amen. Ano kaya yung tumatalikala sa'yo? Bakit hindi ka makapunta lagi sa presence ni Lord? Huwag niyo na pong sagutin, sa inyo na lang po. Ano kaya? O sino kaya? Baka tao. Kagaya ni Parao. O kaya lugar. Meron ba ang lugar na nagbabandage sa'yo? Bakit hindi ka freely makapagsunod at maka-worship sa Panginoon? Sabi po ni Warren Wiersbe, this was from his commentary, deliverance is not an end itself. God frees us so we can belong to Him. Pinapalaya po tayo ng Panginoon para maging Kanya ka. Diba? Parang sa may asawa. Diba? Sabi nila, nakatali ka na daw kapag may asawa ka. Okay? So, kapag ikaw ay may asawa, hindi ka pwede basta, eto na lumipat na ako kay kaliwang balik. Aliwang kayamin. Amen? Kaya nga po, parang ganito yung mga Israelita, nakatali sila. No? They cannot have a relationship with the Lord, an intimate relationship with the Lord, kasi makatali lang. They were enslaved. They are in bondage. And pangalawang reason, gusto ng Lord i-deliver po tayo, palayain tayo, gamutin tayo, okay, so that we can worship or serve Him. Okay, so, sabi po ng Exodus 8:1, let my people go so that they may worship me. Okay? 5 beses inulit ng Panginoon po yun kay Pharaoh. Kapag po inuulit-ulit ang isang sentence or salita sa Bible, ibig sabihin napaka-importante po noon. No? Kaya po, dalawang bagay, kapatid, bakit dinideliver ka ng Panginoon? He wants a relationship with you, and He wants you to worship Him. Amen? Amen. Worship is not a side benefit of salvation. It is the goal. God delivers His people for Himself. No? Pinalaya tayo ng Panginoon, pinapalaya tayo ng Panginoon ngayon so that we can worship Him. At ang worship, hindi po yung so that we can feel good for ourselves, but nag-worship po tayo sa Panginoon para si Lord ang mapalugod po natin. Amen? Naranasan niyo na po yung pumipili ka ng Christian song kasi yun lang yung gusto mo. Tinanong mo na ba, gusto ba yun ng Lord? Kinonsider mo ba na, ay, baka naman gusto naman ni Lord to kasi ganda na ng lyrics. Pero, di ba, madalas kino-consider natin our preference. Amen? Mali po yun. Kasi ang goal or mindset mo dapat is ang mapalugod ko ang Panginoon. Amen? We are saved to serve and worship Him. Nakakasunod po ba? Amen. Worship is not for our benefit. It is for the pleasure of God. Amen? When we worship, our goal is to bring pleasure to God, not to ourselves. No? Yung sa simula dito, yung sa praise and worship natin, ang goal mo doon, matouch mo yung heart ni God. Hindi yung matouch niya, yung heart mo. Yes! Ang goal ng worship is for you to touch the heart of God. Kasi you are so passionate na i-worship ang Lord. Kasi totoong-totoo yung lyrics na kinakanta mo sa puso mo. Damang-dama mo. Totoong-totoo sa puso mo. Amen? Amen. That's worship. Hindi dahil you want to be touched by God, gusto mong umiyak. Hindi ka matid. You want to please God. You want to touch the heart of God. That is worship.
Sabi po ng Bible, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Kahit wala simpleng bagay, ordinaryong bagay sa araw-araw na ginagawa mo, pwedeng maging worship sa Lord kapag ito ay dinedicate at hinihandog mo sa Kanya. Amen? Kung housewife ka, imbis na magdabog ka, Lord, I'm doing this for your glory. Nandiyan, pawas-pawas na ka, mamuskus ng semento, manos ng pinggan, manipi, do it all for the glory of God. Amen? Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Isipin mo daw na lahat ng ginagawa mo is for the Lord kasi siya ang boss mo. Amen? Amen? Dito po ako magtatapos or dito ko po kayo gustong i-challenge. Ito na 2024, doon po pa po ito nabasa. Okay. Sabi ni Norman Lau, meron siyang Facebook post, ang title, How We Treat the Church versus How We Treat Our Work. Okay. Alam po, walang ganito dito. No? So number 1, basahin po natin. We don't mind being late for church, but we try our best not to be late for work. 8 a.m. pasok mo, 7:30 nandun ka na. 9 a.m. ang service, 9:30 ka palang darating. Wala dito na. Sabi mo sa tabi mo, hindi tayo gano'n. Hindi tayo pinag-usapan. Ay, pangalawa. We miss our church time, our worship time, because we say we are tired from work, but we never miss work for church. Di mo na ako mag-church, pagod ako, naiintindihan naman ni Lord. Ito lang ang day off ko. But we never become absent or take a leave at work for worship. Pangatlo, we spend 2 hours awake in church and complain that it is too long, but we go to work 8 hours a day, 5 to 6 times a week. Kalawa na ng mga Ate Wilma, ganyan pa yan, maranap na ako. Kalawa na ng mga Ate Wilma. Walang ganon. Walang ganon dito. Amen? Hindi tayo yan. Hindi tayo pinag-usapan. Amen? We spend 2 hours, no? Sabi niya, number 4, when we are confronted with our mistakes in the church, we quickly transfer to another church. When we are confronted with our mistakes sa work, ang sinasabi natin, sorry po, gagalingan ko na lang next time. Amen? But in the church, sabihanan may ibating nyo. Kaya mo na nakit next week. Wala na ako again. Amen? But in our job, pag nagkamali tayo, kakaruta pa. And then we are so apologetic. Oh, sorry po. Galingan ko na po next time, yan na po maulit. Number 5. When we are told to be at church, other than on a Sunday, we make excuses that we are busy. But when we are called to work on a Sunday, we miss church and give excuse that we have to work. Amen? Kung kaya ako sa cycling Sunday, kung taga church, atintang mo, let's say, prayer works, atintang prayer night, atintang mentoring. Sabihan tang busy ko, hindi ko mabron. Pero pag kaya ako sa Sunday, king work, kaya mo sabihan king boss mo na, ay, hindi po yung pwede kung church. Mag-church ko, mag-worship ko. Eh, mga sabi ko, buti na wala mo kanyang kiyakama. Wala mo kanyang kiyakama mo. Amen? Number 6. We miss church because we are not feeling well.
but we go to work even we are not feeling well. Minsan, estudyante, makapagtatanda ng nakalungkot pa ako, maaga ako. Ngayon ako, dyan malag ako, nung ko, mag-aaral ko. And even right now, na may ragutan na, di ba? Andiyan masakit ka buntok. Lungog ka. Amen? Andiyan, naman parang gawin mo as much as you can. Lungog ka. But in the church, may sakit ka yung buwak mo. Nila ko yung mabuti mong buwak and have in church. And now with worship. Amen? Minsan yan, di natin uuwi na kami in church. Alam mo kanyang ganyan, walang ganyan dito. Amen? We want our church, we want our Christmas party in the church to be free, but we pay 500 or 1,000 for Christmas parties at work. We are willing to give, to sacrifice. Kay company. Pero kay church, mag-expect lagi. Get. Ow! Diba? Tayo ang binibigyan. Diba? We check our phones during church service, but we turn off our phones during meetings at the office. Nung mag-office ka, kaluba ko. Kabastusan ko yung boss mo, watang tinulog yung phone mo, nilawin eh. Dapat nala kang cellphone habang kaya kayo kasi dapat focus ka ako. Diba? Number 9, we shy away from responsibilities in the church, but we work hard at the office to be promoted. In the office, we want to contribute. Dapat natin kung yung idea, dapat yung magsimula kayong project ani because you want increase, you want promotion. But in the church, mapagal na ako yung work, dapat na ako mag-volunteer in church. Pag na ako work we shy away from responsibilities and opportunity to serve in the church. Number 10, we complain that the sermon in the church is too long, but we can work for hours overtime in the office. Amen. Alam mo kanyang Kenny. Alam mo kanyang Kenny. Buriyupin hanggang overnight service, di ba? Many times, the boss of the office receives more respect and honor than the pastor of the church. Yung boss mo pag binawas siya may sagot, you will call back agad-agad. And then you will say, boss, sorry, and he agad answer yung call mo. Instead, leader mo yung pastor mo, 2 weeks na yung message lang, ka pa may reply. Alam mo kanyang Kenny. Alam mo kanyang Kenny. Amen? Yeah. So yung sa akin mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Amen? We give the church excuses and give our work results. We give the church excuses and we give our work result. Now, don't get me wrong. Don't get me wrong, sinabi ko, do everything as if you are working for the Lord. Ito lang ang pakiusap ko. Kung paano kaganda ang performance mo sa labas. Kung maaari, ipantay mo naman o masikitin mo pa yung performance mo sa Panginoon. Amen? Nung yun naman nakikita, itang ethics mo, kintiluan, na i-apply meron kayo, sana man lang itang iparehas mo. Amen? Ano itang papakit mo na mas less igagawa mo for the Lord. Amen? Amen. Thank you. Sino man ang sumulat dito? Norman Lau. I hope I was able to convince you na iligtas ka ng Panginoon so that you can have proper intimate relationship with Him and so that you can worship Him. Amen? Amen. You can serve Him. Amen? Kaya nga po,
Let's do better. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are saved to serve. Kung tatanungin ko kayo ngayon, kapatid, if you treated your boss like you treat God, tingin mo may trabaho pa kaya after a month? No? If you prepared for work like you prepare for worship to God, a-approve kaya ng boss mo yung quality of your work? Alam mo kapatid, sabi ko nga po, mahal ka na ng Panginoon, wala ka pang ginawang mabuti. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, galingan mo naman. Pagbutihan mo naman. Amen po ba? Give high regard sa worship mo sa Panginoon. Hindi lamang po sa pagkanta, but lahat ng ginagawa po natin. Amen. Let's give it all for the glory of God. Tumayo po tayong lahat. I pray maging malinaw sa atin na kagaya ng mga Israelita na pinalaya ng Panginoon sa pagkakabihag. Gusto rin po ng Panginoon na ma-experience natin yung buhay na kasama siya at yung buhay na sumusunod, naglilingkod at tunay na nag-worship sa Panginoon. Amen. Maasahan ko po ba kayo na this 2025, papatunayan natin sa Panginoon na hindi siya nagkamali dahil pinili niya tayo. Amen. Kaya ako mo sa Lord, umutin ka rin yung mga pagkakayon. We can do better for the Lord. Amen. He gave His best. He go all in. Our response should be, Lord, kung all in ka, all in din ako. I am saved to serve. Hindi ka lang upo, hindi ka makakampante, nag-attend ka lang. Meron kang gagawin for the Lord. Amen? Alam niyo po, ang isang panalangin ko, mahalin niyo yung salita ni Lord. Mahalin niyo yung presence ni Lord. Pag natutunan niyo po yun, that's already a success. Sa inyong mga disciples, sa inyong mga cell group leader, sa amin ng mga pastor. Amen? Kasi kahit hindi na namin kayo i-exhort, hindi na namin kayo i-encourage, if you do that on your own, naging start na po tayo pag-mature as follower of our Lord Jesus Christ. Amen? Kapatid, iwan mo muna yung comfort. Diba? Minsan, napakaganda ng damit mo. Hindi mo kayang lumuhod sa Panginoon. Diba? Makapolo ka, makapinata ka, kaya ka makatas ka man. Ay, magulong magusot kay kaya ko. Informa mo. Kapatid, kailangan mawakapakin ng comfort so that you can truly worship God. Amen? Eh, kung puro comfort, impanto ng tao. Amen? Kailangan ibigay ng the best tao. Amen? Let us sing this song, Bless the Lord, O my soul. Because deliver tayo ng Panginoon from all of our problems, all of our struggles, so that we can worship Him. So, yan po natin kanta. Bless the Lord, oh my soul. All lift up your hands towards heaven. Bigay mo yung pinaka the best worship mo sa Panginoon right now through this song. Yes, Lord. Like never before. Oh,
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Yes, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has gone, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and the forever more. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yeah. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, sing, worship the Lord, oh my soul. Yes. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing it again. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Come on, raise your hands. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing it again, come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Come on, worship the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing it one last time. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name.
saved to serve you, Lord God. We are saved to worship you. Kapag kung ikaw as a person, natingin mo, I am in bondage. Slave pa yata ako, kaya hindi ako makasunod sa Panginoon. I want you to raise up your hand towards heaven and ask the Lord to set you free right now. Lord, palayain niyo po ako right now. Ano man yan? Bad habits, unforgiveness, hurt. Just raise up your hands towards heaven. Lord, palayain niyo ako mula sa bisyo, mula sa masamang bagay nito. Palayain niyo ako, Lord, so that I can follow you, so that I can worship you, so that I can serve you. Lord, right now, nakikita mo yung mga nagtataas ng kamay. Alam mo yung nasa puso't isipan nila. Alam mo yung kanilang mga hinagpis. Alam mo yung nagpapahirap sa kanila. And right now, Lord, I just declare by the powerful name and blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, they are free right now. In Jesus' name. Lord, salamat. I declare freedom. I declare every chains are broken right now in Jesus' name. I declare every oppression be gone right now in Jesus' name. I declare, Lord, yung every unforgiveness be gone right now. Lord, I declare healing in Jesus' name. Lord, salamat. Salamat sa kalayaan. To follow yung kalayaan. To worship yung kalayaan. To serve you, Lord God. Lord, kagaya ni Moses, yung aming mga doubts, yung aming mga weaknesses, we just surrender to you, Lord. At Lord, give us the strength, the courage na magpagamit sa iyo, Panginoon. Despite we are not perfect, despite marami kami mga flaws, Lord, we know you are the one who qualifies us. Ikaw ang tutulong sa amin, Lord, so that we can fulfill our God-given task. Lord, right now, I pray that you bless my brothers and sisters. Tanggapin niyo po yung pagpapala ni Lord sa buhay. I declare you are free by the blood of Jesus. I declare you freedom. For the Spirit of the Lord, there's freedom. I declare that the word of the Lord will be revealed to you continually. That you will develop the love of God, the fear of God in your heart. I declare for your protection from enemy. I declare every open door be closed right now in your lives na hindi kalooban ng Panginoon. And I declare you will be free from oppression, sa kahirapan na ginagawa ng kaaway sa inyo, and that you will experience the promises of the Lord that are reserved for your life. Salamat po, Panginoon, sa inawag ito. We worship you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Fellowship. God bless po sa ating lahat.